Hello, good morning. So ayan, nandito kami sa Las Casas, sa Bataan. So ayan, tutur kami dito sa mga bahay, sa mga lumang bahay. So pati kayo, itutur ko. Ito, ako po inyong magiging gabay sa paglalakbay or tour guide ngayong araw. Sasamahan ko po kayong libutin sa ilan sa mga makasaysayang bahay na nailipat po dito sa resort. Sa atin naman pong paglilibot, meron po tayong mga piling bahay na papasukin. Ngunit, bago po kasi magkahoy na bahagi nito, kinakailangan po nating magsipagubad ng ating mga suot na sapin sa paa. Isa po kasi itong Filipino tradition na muli po naming binubuhay dito. Ng respeto at paggalang sa may-ari po ng bahay. Ang Las Casas, Pilipinas de Acuzar, ito po yung mga salitang Espanyol, nang ibig sabihin po nito sa Tagalog, ang mga bahay sa Pilipinas de Acuzar. At ang Acuzar, ito naman po yung apelyido po ng may-ari. Ang pamilya po Acuzar, nagsimula po silang mangolekta. Tara at samahan nyo kaming pasukin ang ilan sa mga makasaysayang bahay na nailipat dito sa Las Casas, Pilipinas de Acuzar. Yes, so tuloy na po natin ang ating kwento. Pagdating ni Jose Alberto Alonso sa bahay na itong kanyang ginawa sa kanyang asawa, kanya po ito, yes, ikinulong po sa kwarto nito. Ikinulong lamang, hindi po siya pinatay, sir. And then yung mother po ni Rizal, si Chodora Alonso, siya naman po yung nagdadala ng pagkain dito araw-araw. Ngunit isang araw, ito pong si Chodora Formoso ay nagkaroon naman po ng pagkakataong sumulat ng isang liham. Nakasaad po doon sa may sulat na siya po ikinulong ng kanyang asawa sa Alonso na si Madam? History. Absent. Absent. Sa Tornina, hindi po. Isa po sa nakakatandang kapatid po ni Rizal. Si Pasian, babae sir, babae? Asiana. Narcisa, hindi po? Si Trini, hindi rin po? Nay, ikaw. Kaya po na. Absent din po, ma'am? Absent. Absent. So, kung yung bunsong anak po ni Chodora Alonso, si Bea Alonso. Oh! Ba't di namin alam yun? Hindi siya nagbilang showbiz po yan. Yung bunsong anak po ay si Soreta. Halos 10 taong gulang pa lamang po si Dr. Jose Rizal nung masaksihan niya na hindi makatarong ang ginagawa sa ating pamahalaan sa Espanya. Kung kaya nung unti-unti na po ito nagkakaroon ng kaisipan, isa po ito sa kanya naging inspirasyon upang sumulat po ng mga nobela. Kagaya po ng Noling Tangere at L.K. Bustamante Montes. Okay? Yan. Ngayon naman po, nandito pa rin po kasi yung mga nagmay-ari po ng bahay. So, papakilala po po sila. Yes, kailangan, wala po dito. Kailangan naman po natin gawin. Yan. Isang malaking bilog lang po tayo. And then, ipigit po yung ating mga mata at maglaro-hawak kamay po. Yes, natawagin po natin ang kanilang kaluluwa po. Ganon? Okay lang po ba sa inyo, madam? Naka-live tayo, naka-live. Yung nandito naman po yung mga... Baka hindi na kami baka mamayang gabi di na kami makatulog. Yes. Kung yung maglalak kasi mga multo po namin, depende po sa package po ninyo. Depende. Yes, so kung nag-avail po kayo, mamaya po sila magpapakita. Ay, ganun. Okay? Yeah, so ngayon, pakilala ko po muna sa inyo yung may-ari ng bahay. So, dito po tayo. At kaka-arrive ko lang po ba? Kahapon pa. Ano po kayo? Papakilala ko na sila. Ito po si Jose Alberto Alonso, yung naging representante po natin sa bansang Espanya. Ano yung kanyang mabuting may bahay? Si Chodora Formoso, yung babae si Doña Isabel. Si Doña Isabel, isa po siyang beauty queen ng araw. So noon, tinatawag natin silang Carnival Queen. Pero sa panahon po natin ngayon, sila po yung mga binibining Pilipinas po. So, niyayaan po sila ng magandang anak na babae. Ang pangalan naman ay Doña Pilar. Si Doña Pilar, sa kanya po pinamana yung bahay at nagkaroon po ito ng asawa. Ang pangalan ay Zoilo Alberto. Nagkataon, pamangkin ni Jose Alberto. Muna kayo ng ilang minuto para po kumuha ng larawan sa bahay na ito. Huwag po kayong mag-alala, wala pong sasama sa inyo. Okay? So may kabanatuan pa. So, ginamit lamang po ito sa palabas po.
And then yung matandang babae, doon po sa may pintuan po, sa bintana po nila meron plywood. Asawa si Kapitan Fernando. Second Ang house na Angela tayo Nunez, dito. At dito, sila po ay nagkaroon ng isang dosenang mga anak. Kaya, so sa makatuwid si Kapitan Fernando, nagkaroon po ito ng 21 mga anak or 21 children po. Dami naman. Opo, medyo busy Hindi pa, po si Kapitan Fernando. hindi pa uso ang ano ng family planning. Yes, ma'am. Wala po kasi tayong internet din po ng Ayan. So once again po, that's our Casa Baliwag Uno from Baliwag, Bulacan po. Okay. Yes, po, kami na-ayos po sila yung sa yung baka naman po natin ay na-formalize naman po. Hindi po naman. Kakoy, miss ka namin dito. Jared, shoutout mo si Ate Kaka. Kawawa si Kaka. Bakit? Hindi kasama. Swimming. Baka may batapos sila. Shoutout daw, Ate Mika. Yeah. So ngayon po kami group, bago po natin pasukin po yung kasunod nating bahay, paliwanag ko po muna sa inyo yung gusali na to na ating madadaanan. So ito po yung aming Casa Binondo Dos from Binondo, Manila. Isa po ito sa mga bahay na pwede po ninyong upahan for overnight stay. So, Ayan, si Mother. kapag mga big families po, maganda pa ka? Sasakay na daw si Jared sa jeep. University after. Ayan, tara papasok tayo dito. Galing daw to ng UP. Itong building na to. Ito yung seal. University of the Philippines, 1908. So, let's go. Quiapo, from Quiapo, Manila. Naitayo po yung bahay taong 1867 sa pagmamayari po ni Donald Rafael Enriquez. Then in the year 1908, up to 1926 yung bahay. Enriquez ka, tatay. Nagsilbi po itong kauna-unahang gusali ng University of the Philippines. Ngayon naman po, meron po kasi akong itatanong po sa inyo. Kapag hindi niyo po itong masagot, maiiwan po kayo dito sa loob ng bahay. Huwag lang po kayong mag-alala, sir. So ngayon po may group. Naniniwala po ba kayo na yung bahay na ito ay meron na pong CCTV way back 1800s? Yes. Ala? Meron? Kayo po, sir. Ala ba? CCTV buhay. Ala ba? Wala pa, sir? May TV na ba doon? Actually, sir, meron na po tayo. Yes, may CCTV na po tayo. And then during that time, our camera, it's already high definition. Yes, HD. So, kung may Wow. mamaya, ipapakita ko po sa inyo yung CCTV ng bahay. Wala, sir. Ay, ito, sir, nasa harapan mo ninyo, sir, dyan. Oo nga, no. Laking kahoy, oh. Uy, may anghit na higa! Ano yung may anghit na higa dito? Ayun na nga. CCTV nga. CC Silip. Yun daw ang CCTV dati. Ang nakita ko yun first. Asan na yun? Asan na yun? Teka, focus natin. So, ito, itong white na to, butas yan. Pag may tao daw, kasi hindi pa uso CCTV, pag may kumatok, Yeah, so siguro po yung last house ko na ayan, dun sisilipin. O, di ba? May natututunan sa history. Diretso po tayo. Mamaya, sasakay kami dyan. Nagmamarcha si Jared, oh. Guardia Civil. May Guardia Civil tayo. 200 yung ano, entrance. Mamaya. Ayan. Sige. Meron din siyang 44, meron din magkaiba po yung rate ng So, ngayon naman po may group for our next house for sa Tondo, way back 1900s po.
Yung pinaka-main attraction po ng bahay, Luksong tuloy. yung makikita po natin dito lang sa ibabaw ng bintana, ang tawag po dito ay canopy or media agua. Kasi may kawayan from, may kawayan Bulacan. Ito na. Ama, nagsumbaka! Luksong baka, luksong tinik, and then Kalusebo, yun nandito naman po sa kabila. Wala na yun. Kasi karaniwan po kapag fiestahan natin nakikita po yung palaro po na yun. Oo po. Ay, gano'n yung mga upuan ng isa. Naging makasaysayan po yung bahay dahil taong 1961. Ginamit po ito ng ating national artist perfume na si Direk Jerry De Leon para po sa kanyang immortal epic movie na Noli Me Tangere. Sinasabi po ang pelikula yung bahay, nagsilbing tahanan po ito ni Kapitan Tiago at ni Maria Clara po. Ayan. So once again, our Casa Quebrada po. Ayan. So may kabilang side naman po na bahay, our Casa Unisan from Unisan, Quezon Province. Na-entayin po yung bahay taong 1839 sa pagmamay-ari po ni Antonio Maximo. Before, ay naman po na ito sa ating harapan sa tabi po ng fountain. So that's our Casa Mexico, all the way from Mexico. Yes, Pampanga. Diretso. Ayan. By the way po pala, mamaya magkakaroon po pala tayo ng exam after our Nako! Hindi nakikinig. Si Jared hindi nakikinig. May exam daw, Jared. Oh, dapat okay, at pag pasok mo sa school sa Meron po tayo dito. May mga bagay din po tayo. May exam. May exam. Dito po. Dahil medyo mahaba na po ang videos, so magpa-part 2 po tayo. So, thank you for watching, guys. Yay! Yay!